Yan yung nakita ni Constantine na nasa shield. Kaya ginawa ni Constantine, bago siya nakipaglaban, Griego ata yun, ang kalaban nila. Sabi niya, lahat ng mga shield, ng mga lalaban sa gera, ilagay yung simbolo na yun. At nanalo si Constantine. Kaya na-convert siya sa Christianity. Nakuha nyo? Kaya siya nga tinatawag na the first Pope. Di ba? Siya tinatawag na the first Pope. Okay, Constantine. Naniniwala mga Kristiyano na mayroong 3 persona sa iisang Diyos. Okay? There are 3 persons in one God. Amen. Kaya sabi sa 1 Timothy 2:5, meron lamang iisang may kapal. At sabi naman sa 1 Corinthians 8, bagamat maraming Diyos, para sa atin, iisa lang ang tunay na may kapal. Nasa Bible po yun. Sa 1 Corinthians chapter 8, verse 5 and 6, bagamat maraming Diyos na tinatawag ang sanlibutan, para sa atin, nakalagay for us, sabi ni Paul, isa lang ang tunay na may kapal. Amen. So, ibig sabihin, talaga nung panahon ni Paul, maraming sinasambang mga Diyos-Diyosan. So, sa mga Christian, ano ang pangalan ng Diyos? God's name sa mga Christian, God the Father, o Yahweh, God the Son, Lord Jesus Christ, at saka yung God, the Holy Spirit. Yan ang pangalan ng Diyos ng mga Christian. Susundan niyo po ba ako? Ha? Parang nagpupunori lang kayo nakatingin sa akin, pero parang tulog na kayo. Ito kasi nagsimula eh. Okay, ulit. Number 3, paganda ng paganda to, huwag kayong mawawala rito. Islam. Sino nakakaalam ng mga teaching ng Islam? Sino yung mga Islam? Diyan. Islam. Sino mga Islam? Muslim. Yan. Nakaugnay din, ang Islam ay nakaugnay din kay Abraham. Naniniwala rin sa isang supreme being. Yan ang mga paniwala ng mga Muslim. Isa lamang ang Diyos o may kapal. Tulad ng mga Yehudi at ng Christian. At ito tinatawag nilang Allah. Ang tawag nila sa kanilang supreme being, no? Si Allah o Allah. Ang founder ng Islam, ang kanilang greatest prophet ay si Muhammad, no? Ito ay ng 570 hanggang 632 AD. Ano ibig sabihin ng AD? Anno Domini. Aba, natuto na kayo. Anyo Domini. So, ibig sabihin, pagkatapos ng Panginoon, pagdating ng 570 AD, pumasok na ang Islam. So, panahon ng Messiah, wala pang Islam. Okay? Eh, ano yung mga religion ng time na yon? Ay, magugulat kayo. Kaya manatili kayong gising, baka malagpasan nito. Ang kanilang pananampalataya ay galing sa aklat ng Quran. No? O Quran. Quran. Q-U-R-A-N. Sa Tagalog, Quran. Muslim devotion includes 5 practices. Meron silang 5 practices. Ang tawag dito ay the Great Pillars. Ang tawag dito ay the Great Pillars. P-I-L-L-A-R. Yes. The Great Pillars. Ano itong Great Pillars ng mga Muslim? Number 1, the statement of faith. There is no God but Allah. Yan ang kanilang statement of faith. There is no God but Allah. And Muhammad is His prophet. Sino ang Diyos nila? Si Allah. At ang propeta ni Allah ay si Muhammad. Yan ang paniwala nila. Pangalawa, sa kanilang pillar, praying 5 times a day. Ang mga Muslim ay nananalangin ng 5 beses sa isang araw. Tayo ay 3. Almusal, tanghalian, hapunan.
Kaya lang naging 5 kasi may merienda sa umaga at may midnight snack. Talo tayo. Hindi. Praying 5 times a day. Ano pa yung kanilang great pillars? Giving to charity. Napagbigay sila. At ang ika-4 ay fasting. At ang kanilang pinakasagradong buwan ay yung buwan ng Ramadan. At ang isa pa sa kanilang great pillar, making a pilgrimage or religious trip, saan? Sa Mecca. No? Yung dapat bago ka mamatay o bilang isang Muslim ay makarating ka sa Mecca. Bakit sa Mecca? Dito pinanganak si Muhammad. Saan ang Mecca? Saudi Arabia. Yes. Kaya kapag nakakita po kayo ng Muslim, Sister Milet, na merong puti dito, kaya pag Muslim may puti dito sa ulo, ano Muslim? Haji. Kapag Haji, nakapunta na yan sa Mecca. Kaya nakita nyo, meron silang takip dito sa ulo. Kaya po, yung ibang Muslim walang gano'n. Kasi kapag meron ka ng gano'n, Haji ka na. Di ba? Ano yung ng Haji? Unhandle. Hindi po, Haji ka na. Nakarating ka na sa kaya huwag kayong gagaya-gaya. Naku, uso yung may ganun sa ulo. Gaya ka naman. Kahit hindi naintindihan, gaya ng gaya. Amen. Nakapunta ka na ba ng Mecca? Dapat may ganyan ka. Kung napunta mo, mega. Eh, huwag kang magaganyan. Sa kanila lang yun. Okay, eto ang kanilang aral. Muhammad is above all other prophets. May mga propeta, pero ang pinakamataas na propeta ay si Muhammad para sa mga Muslim. At ito ang isa pa sa kanilang mga aral, hindi namatay ang Mesaya para sa kasalanan ng tao. Hindi sila naniniwala doon. Si Yahushua ay namatay para sa kasalanan ng tao, hindi po. Hindi sila naniniwala. Ano ang pananaw nila sa sin, sa kasalanan? Ang kasalanan ay ang hindi pagsunod kay Allah. Yun ang kanila. Sa kanila yun ay sin. Kung hindi mo sundin ang mga utos ni Allah sa Islamic law, yung Quran. Amen. Parang katulad din sa atin po, di ba? Ang sin ay yung transgression of the law, paglabag sa utos ng Panginoon. Bagamat meron tayong natural sin. Yung natural sin, yun yung galing minana natin kay Adan. Ano ang kaligtasan para sa mga Muslim? Paano ka masisave kung ikaw ay isang Muslim? Para sa kanila, only man can pay for his own sins. Tao lang ang pwede magbayad sa kanyang kasalanan. Kaya ito ay more on saan? Man's work can earn him salvation by obeying moral laws and God. Para masave ka, sundin mo yung utos ni Allah. Anong kanilang Bible? Ang kanilang scripture ay tinatawag na Quran. Ito daw ay Allah's final word to man. Ito na ang huling salita ni Allah sa tao. It supersedes the Bible. So para sa kanila, mas mataas ang Quran kaysa sa Biblia. Nalagpasan. Tama ba? Supersedes. Yun. Next, Buddhism. Paganda to ng paganda na. Muna, ano pa yung kanilang iba pang paniniwala? Bakit mayroong mga suicide bomber? Mga human bomb? Yung nagsasacrifice, makapatay lang ng Hudyo. Sasakay ng bus. Magpapakamatay. Suicide bomber. Bakit ganon ng ano nila? Merong dalawang nag-suicide bomber sa Israel, ewan ko kung nabalitaan itong history na ito, na sumablay. Hindi pumutok. Nahuli nila ito. Ngayon, ginamitan ng psychology. No? Pinag-aralan, bakit? Kasi
binibigyan pala sila ng pangako na kapag namatay ka para sa mga Muslim, sa langit, ay meron kang magandang pwesto. At pwede kang mag-asawa ng kahit ilan gusto. Kaya gusto nila yung magsisimba. Amen. Ang galing ng mga Israelita, yung kanilang mga intelligence, Brother Rolly, para mahuli kung ikaw ay isang suicide bomber, tulala, mapula ang mata, kasi yan yung hindi nga nakatulog magdamag dahil hindi isip niya yung gagawin niya. Kaya kapag halimbawa, sa bus may sumakay, aral na yung mga bus driver, yung mga conductor, na yung bawat pumapasok sa loob ng bus, ang tinitignan mata. Kaya meron na silang nahuhuli ng mga suicide bomber. Siyempre, iba nakakotse, binabanggayan sa kanila sa embassy, talagang hindi nila makikita yun. Amen. Ito ang pinakamurang matinding sandata na na-invento ng tao. Bakit mura? Sipin mo, tao lang magdadala ng bomba at papatay ng 50, 100 tao. Amen. Ito pa isang matinding sa aral nila, si Judas ang totoong pinako sa krus. Ganun pala. Si Judas ang pinako sa krus, hindi si Yahushua. Amen. Anong kailang symbol? Pinakita natin kayo na, hawak ni Daddy. Yung crescent moon at saka yung star. Amen. Next, number 4, Buddhism. Yan, sino gusto mag-membro rito? Buddhism. Maraming nag-aakala na ang Buddhism ay isang religion. Diyan kayo mali. Ang Buddhism ay hindi religion. Ang Buddhism ay isang philosophy. Isang paniniwala o filosofiya tungkol sa buhay o pamamaraan ng pamumuhay. Bakit? That is because Buddhists don't believe in a specific God. Ang mga Buddhists hindi naman naniniwala sa specific na Diyos. Instead, they follow the teachings of their founder. Sino ang founder ng Buddhism? Si Siddhartha Gautama. Sino ang mga may fraternity na gano'n? Si Siddhartha Gautama. Pinanganak sa India noong 563 BC. Yon, ito gusto kong makita ninyo. So, wala pa ang Panginoon, si Yahushua, meron ng Buddhism. 563 BC. Ano ibig sabihin ng BC? Before Christ. So, nauna na ito. Alam nyo ba kung ilan ang membro ng Buddhism? 700 million member. Dami, no? Paano hindi dadami? Busy pa sila. Before Christ pa sila, nung ma-invento. Natural, mas marami sila. Tama po ba yun? Isip lang yun. Di ba? Tama? At itong si Siddhartha Gautama ay kilala sa tawag na Buddha. Yan. Doon galing yun. Ano naman ibig sabihin ng Buddha? AJ? Alkansya po. Ano ibig sabihin ng Buddha? Sister Pe? Ano ibig sabihin ng Buddha? Prosperity, bilog-bilog, maraming anak. Ang ibig sabihin ng Buddha ay the awakened one. Awaken one. Ano yung awaken one? Paki-awaken one nga. Oo, yung awaken one. No? And Buddhists believe that he awoke to the reality of what life is about. So kapag napunta ka sa Buddhism, ibig sabihin, nakita mo na kung ano ang kahulugan ng buhay. Amen. At meron silang tinatawag na 4 noble truths. Kanina yung Muslim merong 5, itong mga Buddhist merong 4. There is suffering in the world. The cause of suffering is desire. Number 3,